Hi, Lorenzo. Uy, good mood ka ngayon ha? Excited ka na ba sa IPP meeting mo? Oy, hi Danny. Sinabi mo pa. At saka, bumili nga pala ako ng magandang gitara online. Tingnan mo to, parang bagong-bago pa tong Gibson ES Supreme na to. Kadalasan, triple ng presyo ang benta sa ganitong gitara. Triple ng presyo? Kilalanin si Danny, service coordinator na mabilis makapansin ng problema. At sa takbo ng usapan, mukhang hindi maganda ang kalalabasan. Ano ang mangyayari kung malaman ni Danny na ang taong sinusuportahan posibleng na scam ng manggagancho na layuning gawing bangungot ang guitar dreams ni Lorenzo? Ako si Eva El Dorado at ako ang pinakamagaling na cyber detective sa mundo. Ang kaso ngayon ay kakalabit sa puso ng sino man na nakahanap ng magandang alok online na mauuwi lang sa pagkadismaya. Tatawagin ko itong The Case of the Six-String Scandal. Clickbait scams. Mga scam na gumagamit ng mga napakagandang headline o mapanlinlang na link para akitin ang mga biktima na i-click. Madalas dadalhin ka sa mapanirang websites na nag-uutos mag-download ng malware o magbigay ng mga personal na impormasyon na may layunin na makapagnakaw ng pera. Kilala mo ba kung sino yung seller, Lorenzo? Nakita ko lang yung ad sa social media. Nilagay ko lang yung bank info ko tapos presto! Ilang araw na lang, sisifra na ako sa gitara. Bakit? Ano lang kasi, pakiramdam ko may hindi tama. Baka wala lang naman. Pero, i-check mo kaya yung bank account mo ngayon para lang makasiguro na walang kakaibang nangyayari. Okay, sige. Yung pera ko! Nawala na lahat! Naku, lagot! Kinalulungkot ko, Lorenzo, pero tingin ko na scam ka. Hindi ako makapaniwalang nauto ako. Siyempre, walang kahit sino magbebenta ng bagong Gibson ES Supreme sa ganung kababang halaga lang. Sa madilim na mundo ng cybercrime, tinatawag ang mga clue na flags. Hindi napansin ni Lorenzo na flag ang mababang presyo ng gitara at naakit agad sa clickbait na parang gamo-gamo sa apoy. Mabuti na lang may kutob si Danny na ang seller posibleng hindi legit at hinikayat si Lorenzo na mag-imbestigang mabuti. Matutulungan kaya ni Danny si Lorenzo mabawi ang perang pinaghirapan? Lorenzo, wala ka namang kasalanan. Kapani-paniwala talaga yung mga clickbait. Halika sa office ko. Mandated reporter ako kaya mag-file tayo ng report sa Adult Protective Services. Mababawi ng Adult Protective Services ang pera ko? Yung bangko mo ang dapat mong kausapin dyan. Puntahan mo sila, baka may maitulong sila sa'yo. Baka pwede akong samahan ni Naomi. Maganda yung naisip mo. Pwedeng patingin ng ad dyan sa phone mo? Huwag nating palampasin ng kahit anong impormasyon tungkol sa seller. Tingnan natin, nakakita ka ng ad sa social media, tapos dinala ka dito sa site. Tama, tapos nilagay ko ang bank information ko at pinindot yung buy now. May kasama ka bang kahit sino nung binili mo tong gitara? Wala, ako lang mag-isa. Gagawa ako ng special incident report. At syempre, nandito lang ako palagi kung may kailangan ka pang itanong o gusto mo ng kausap. Ang laki ng naitulong mo, Danny. Salamat. Balitaan mo ako sa mangyayari. Galing talaga. Sobrang astig nun, babe. Simpleng pasasalamat lang yun para sa tulong mo, Danny. Tama. At dahil sobrang bilis na report ni Lorenzo yung nangyari, nabawi niya lahat ng pera niya. Naglagay ng fraud alerts ang bangko niya, kaya malalaman ka agad niya kapag may kahina-hinalang activity doon sa account. Ang pagbili ko dito ang celebration ko, doon na mismo sa guitar store. Hindi man ito yung dream guitar ko, pero pwede na to. At hindi pa nila ako pinirahan. Yun naman talagang importante. Panibagong araw, panibagong scam. Panibagong pagkakataon sa'yo bilang service provider na matulungan ng sinusuportahan mapansin ang red flags. Salamat kay Danny, mabilis kumilos si Lorenzo para mabawi ang pera. Ang pag-report ni Danny sa panloloko ang tutulong sa mga otoridad na masakote ang mga matitinik na scammer. Kaya kung tingin mo na scam ang sinusuportahan mo, hikayatin silang ikwento ang nangyari sa'yo o sa pinagkakatiwalaan nila. At kung may pinaghihinalaan, i-report agad. Mas maraming mata sa kaso, mas mabuti. Kung may mga katanungan, lumapit sa Regional Center o sa pinagkakatiwalaang associates. At laging tandaan, hindi mo kailangan maging pinakamagaling na cyber detective para makita ang palatandaan ng cybercrimes.